Okay mga kamats, mga kaibigan, pag-usapan po natin tong lumalabas na balita ngayon galing kay OG Diaz, okay? And sinagot niya si Camille Villar. Now, a little bit of backstory po sa nangyayari sa atin. Please follow my yung aking political na TikTok account kasi ito 'yon, papakita ko lang sa inyo. Kasi dito ako nagpo-post ng mga political stuff ko, and mas madalas ako mag-post dito ng politika kaysa dito sa YouTube. Pero whenever I post kasi sa Facebook, sa YouTube, usually mga long format videos 'yun. Now, ngayon kasi, of course, alam nyo naman siguro yung nangyari, si Camille Villar ay lumipat sa DDS. Actually, hindi eh. May kasabihan kasi that politics is addition. Ibig sabihin nun, mas marami kang kakampi, much better. So, sinabi ni Harry Roque that politics is addition. Ibig lang sabihin nun, kumampi si Villar doon sa si Camille or yung mga Villar sa mga Duterte na kalaban ng alyansang Bagong Pilipinas. Now, si Congressman Toby Tiangco, siya kasi yung campaign manager ng alyansa. So, sinasabi niya doon na politics is addition din. Ibig sabihin, okay lang sa kanila yung mamangka sa dalawang ilog si Camille, di ba? Well, as long as, alam mo yun, she doesn't do anything seditious siguro, yun siguro kaya yun yung nasabi nila. Pero for me, it's a red flag na isang kandidato ay patalon-talon na lang, parang wala siyang totoong advokasya. Remember what PBBM said, yung mga yung mga fiery speeches niya against the Dutertes, yung mga kakampi ng China, yung mga tokhang, ayaw sa tokhang, and things like this. Yun kasi yung crying call ng alyansang Bagong Pilipinas. If you can remember yung kanilang mga speech, yung kanilang mga sorties na tinatawag, yung mga rallies nila, di ba? Di ba? Iba't ibang part yon ng Pilipinas. Ngayon kasi si Camille Villar is going to have a commercial na parang kay Amy Marcos na kasama si Sara Duterte. It's just how politics work. Mga kamatis, mga kaibigan, no true alliances, only self-serving purposes. Ganun talaga. Now, pumunta rin tayo sa political dynasty under our constitution kasi inuutusan ng ating constitution ng ating mga mambabatas na gumawa ng isang batas that prohibits yung mga political dynasty like mga Villars, and ang dami niyan, and including the Marcoses and the Dutertes and everyone in between. Okay, so kaso of course it's going to be detrimental kasi if you are in a political dynasty. Marami kasi sila, mga kamats, mga kaibigan, and there is a study conducted, I think noong 2023, I forgot the name, pero sinasabi dun sa study na yun that 73% or 73 to 75% of the winner noong last election na cycle noong 2022 ay mga galing sa political dynasty. Ibig sabihin, the odds are in your favor kung ikaw ay kilalang apelido sa politika, di ba? Best example dito sa Antipolo. Kasi dito sa Antipolo, iisa lang, kada kantong lumingon ka, alam mo kung sino ang numero unong politiko dito. Kasi they are part of a dynasty, di ba? And matatapos ba yung kultura ng ganitong kultura sa Pilipinas? I don't think so. Not in the nearest time because of our leaders. And we will circle back diyan. I just wanna lay down that as predicate sa ating usapan for today. Ngayon, si Mama OG ay nag-post siya. Sabi niya ganon, TLDR, ay kesa mangako daw ng bahay si Camille Villar, ayan baka pwedeng ayusin yung prime water sa Las Piñas. Basic need ang tubig pero wala pang ding aksyon. Pahirap ng pakuha ng tubig mula sa andap-andap ng mga gripo ng mga kababayan nyo. Diyos ko, kahit nasa Taytay, grabe,
jackpotan din yung tulo o wala. Kasi nga, si Camille doon yung family ni Villar, meron kasi silang parang Maynilad or Nawasa, kung alam niyo yung mga pangalan ng mga water supplier natin dito sa bansa. And sinasabi nila, according to the comment section, open naman to for everyone, na mataas daw yung bilihin or yung bentahin ng mataas daw yung mataas daw yung gapatak ng tubig nila or mahal, 'di ba? Tas lagi pang walang tubig. So in my opinion, given all of that statements na nababasa ko sa comment section sa internet, it seems like hindi magandang kumpanya yung pinatatakbo ng mga Villars. And it is very sad kasi lumabas na yung listahan ng mga pinakamayamang Pilipino dito sa Pilipinas at ang mga Villars ang mga number 1. Okay? So, you would wonder, why do they want to be in politics, mga kamatis, mga kaibigan, di ba? So, bakit kaya? Well, pag nagbasa ka uli ng comments, sinishare ko naman yun. Of course, this is... Ako, I'm saying that these are at best rumors. Meron ako nabasa dito. Papakita ko lang sa inyo, mga Lods. Yan ang maganda dito sa wall ko, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi yung mga interesting topics na pag-uusapan natin, na-i-streamline natin using my Facebook account, diba? Eto, galing ito sa certain Ruben Carranza. Now, medyo mahaba ito, iti-TLDR ko na lang to. Yung matandang Villar daw, yung tatay ni Camille, ay ginagamit daw yung position niya to get lands. Essentially, yun yung sinasabi niya dito sa mahabang comment na to. Well, of course, there is a presumption of innocence and hindi natin alam kung totoo yan or hindi. Pero ako, I am in the understanding na when there is smoke, there is fire. Meaning to say, baka meron nga talaga kasi the Villars, ang negosyo nila talaga is number 1, lupa, 'di ba? And ngayon, utilities as well. Ayan, no? Yung prime water, 'di ba? These are things na needs natin, hindi lang to wants, needs to. Kumbaga kung titingnan niyo yung Maslow hierarchy of needs, yung triangle natin, yan yung nasa baba, yung mga basic needs natin na kailangan ng mga tao, 'di ba? So, ano kaya ang respond ni Camille Villar dito? In my opinion, kailangan talagang maging... kasi ngayon kasi hindi ko makita kung ano ba yung plataforma or at least yung advocacy ni Camille Villar. They are one of the richest families dito sa Pilipinas, and of course, getting political power is very different from just being rich. Kasi pag mayaman ka, yes, you can pay people to do stuff for you. Pero when you have political power, that's a very different kind of power, di ba? But ang dami na kasing Villar throughout the decades na naramdaman nyo ba yung pagkakaiba sa Pilipinas when there is a Villar sitting down, di ba? Yung tatay pa nga wanted to become president eh. But meron kaya kasi nananalo ang mga Villars, it's because of their machinery na tinatawag. And machinery usually ang pinaka gasolina niyan is pera. If you have enough money, many people will support you, di ba? I mean, look at what they did. 'Di ba? Bigla na lang silang lumipat sa mga Dutertes for some reason, 'di ba? Okay sila dito pero biglang may Duterte pa rin. Pero hindi pa rin sila tinatanggal ng alyansang Bagong Pilipinas. I am disappointed doon sa galawan na 'yun. If I'm being honest with you guys, kasi mas gusto ko na magkaroon ng isang stand ang si Camille dito, kasi we don't know kung ano ba talaga yung goal niya, bakit siya tumatakbo. Like yung pinakasimple na lang si Willie Revillame. Bakit tumatakbo si Willie Revillame? Gusto kong makatulong sa mahihirap. Si Camille Villar, what is her political platform? Ano? Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon eh. Makikinig ako sa kanya, sasabihin gusto ng bahay. But there are a lot of people complaining doon sa kanila mismong mga doon sa kanilang mga mismong mga binibentang bahay, 'di ba? Kasi they are also realtors, 'di ba? Yung mga Camellia Homes na 'yan. And yung sa tubig naman,
Eto na yung prime water. So ano ba talaga? Ano ba talaga ang aim ni Camille Villar sa pagtakbo niya dito sa dito sa 2025 election. Like, let's be honest here, mga kamatis, mga kaibigan, she is a sitting congresswoman right now. Ibig sabihin, she can enact law or she can create bills that will become laws in the future. And his mother and his brother is in Congress as well, di ba? Matatapos, in the Senate as well. Matatapos na yung nanay, pero yung kapatid niya, si Mark Villar, still sitting down, di ba? So it's a mystery for me, mga kamatis, mga kaibigan. Why is she running? What is the purpose? You have the money and you have some power. Do you want all the power? I don't know. Pero I am disappointed lang talaga, and I'm venting this out sa inyo kasi meron ako nakausap na isang Camellia Homes, or at least bumili sila ng property kila Villar and hindi nila nagustuhan yung service. Alam mo yun, okay sana kung talagang they are the bombshell sa realtors na walang nagrereklamo sa kanila, zero. The fact na isang YouTuber na hindi naman ako relevant talaga I am just someone who has a platform, who likes to speak and give out opinion. Nakaabot sa akin yun, what more pa talaga yung mga inner na nangyayari, di ba? We don't know that. Pero it's your choice. Kung gusto niyang iboto si Camille, go ahead. Well, di ko kayo pipigilan. Basta ako, I will vote who I want to vote. I am not forcing anyone. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lads.